Magandang araw po mga kasinauna. Andito naman po tayo ngayon para talakayin ito pong 10 centavos po na pangatlo naman po sa bumubuo po ng English series coins. Ito nga po yung 10 centavos. Ayan, makikita po natin yung nakatayong babae na si Blanca Figueroa po, anak ng sikat na grabador o engraver na si Melesio Figueroa. Nung panahon po ng mga Amerikano, 1901, nanalo ang kanyang gawa sa isang kompetisyon para sa bagong coinage system po ng Pilipinas. Yun po yung tinatawag na Conan series. Ang sikat na imahe ng babae na hango sa kanyang sariling anak na si Blanca Figueroa. Ito nga po yun. At ano nga po, ang disenyong ito ay ginamit mula 1903 hanggang 1960s po. At muling ginamit po dito po sa English series nga po. Ginamit ito ng Pilipinas bilang Great Seal sa panahon ng mga Amerikano po. Ito nga po, konting hint nga po pala ulit. Nasa 10 taon pa lang po yung kanyang anak na babae nung ginawa niya po yung disenyo po na ito. Yung Conan series nga po pala, yung po yung mga US Philippine coin na mga silver po siya. Ayan, yung mga 1903s, ayan, ganun po yan. Hanggang 1940s po. Mga silver po yan na matitibay. Pero hanggang 1960s po yung umabot yung Conan series. Ito po yung 50 centavos. Ayan, makikita po nga natin yung babaeng nakatayo sa may tabi po ng anvil at sa bandang likuran naman po niya ay makikita po natin ang larawan po ng Mayon Volcano. Ayan, ito pong hawak natin ay may key date po na 1963. Ayan po, 1963. Silipin naman po natin ang likurang bahagi po ng barya. Yun pa rin po, sagisag pa rin po ng Pilipinas, o coat of arms of the Philippines. At bababasa po natin ang Central Bank of the Philippines sa paligid po ng barya. Yan po. Zoom natin ang konti. Ayan. Bababasa din po natin sa ilalim po nung watawat ng Pilipinas na yan, o coat of arms, ang Republic of the Philippines. Ayan po. Makikita po natin yung tatlong tala at yung araw. Ito po ay medyo maliit. Ito pong barya na ito. Siya po yung pinakamaliit po sa serye. Makikita naman po natin kung ating pong sisilipin dito sa ating set. Ayan. Siya po yung pinakamaliit dyan sa nasa itaas sa English series po na yan. Ayan. Gawa po ito sa nickel brass, 70% copper, 18% zinc, at 12% nickel. Katulad po rin po nung mga nauna. At na-demonetize naman po ito na-demonetize po ito nung January 2, 1998. Ito po ay may bigat na 2.04 grams at may sukat po ito na 17.90 millimeters at may kapal po ito na 1.19 millimeters. Rated edge po yan, yung may guhit. Ayan. Kapag po yan ay rated. Ayan. Tapos yung tatak nga po niya, katulad din po ng dalawang nauna ay pabaliktad po. Pagka yan, sinili po natin, nakataob po siya. Yan. Magkabaliktad po sila ng pagkatatak. Yan. Dahil sa wala pang kakayahan ng Pilipinas na mag-mint ng sarili nitong barya, ito po ay ginawa sa mga dayuhang pasilidad po. Katulad nga po nung mga naunang barya, ito po ay gawa sa Philadelphia. Ayan. Sa Philadelphia po ito ginawa sa USA.
At meron din naman pong Royal Mint sa London, United Kingdom. Saka meron din po sa West Germany yung Very Ignite Dutch Metalwork AG. Sa West Germany nga po yun. Hindi taon-taon ay nagmimint po ang bariyang ito. Kaya po hindi sunod-sunod yung kanya pong key date kung atin pong hahanapin o susuriin. Hindi po magkakasunod yung key date niya. Noong 1958 po ay gumawa po ng halos 1,000,000 piraso. O gumawa po ng 999,000 piraso. Ay, ano po pala, halos 10 milyon po pala, 999 milyon piraso po ang ginawa po ito. Kabilang po ang mga ginawa noong 1959 na may marka din po na 1958. Pasensya na at nagkamali po tayo ng pagkakasabi sa kanyang mintage o kung ilan po ang kanyang ginawa. At noong 1960 naman po ay gumawa po ng 70 milyong piraso po nito. Kabilang po ang mga kabilang po doon ang 40 milyon piraso na ginawa po noong 1958. Bali, ganun po siya kadami. May 50 milyon piraso naman po no 1962. At 100 milyong piraso po kabilang na po yung ginawa noong 1965. Noong 1963 naman po may 100 milyong piraso pong ginawa na ganitong klase ng barya. Noong 1966 naman po gumawa po sila ng 110 milyong piraso. Ito po yung huling taon na may ginawa po sila na production o pag-produce ng ganitong klase ng barya. Ayun lamang po, isang magandang araw po ulit at maraming salamat mga kasinauna.